Okay, myth or fact, ang beke raw ay pwedeng magdulot ng pagkabaog sa lalaki at babae. So, sa mga babae at lalaki, subfertility or hypofertility, reduced yung ating fertility, hindi siya permanent infertility. So, yun yung tamang sabihin. Kasi paniniwala nila, pag nagkabeki ka, magiging baog ka na. So, hindi naman po. Mababawasan lang yung pagiging fertile mo. So, wala pong katotohanan yon at Yes. wag matakot. Okay, Yes. so hindi siya totoo. Okay, so myth or fact, nakukuha ang beke sa pagkain o inumin na marumi. Okay, so ang beke is hindi siya foodborne disease, hindi rin siya fecal oral route. Okay? So ang beke is nakukuha mo siya usually, okay, respiratory droplets. So exposure sa coughing, sneezing, or simply talking to a patient. Next would be yung ating direct contact like sharing utensils, kissing, kinain mo yung pagkain ng pasyente na may beke or ininuman mo yung drink niya. And then next would be yung ating mga house fomites, yung mga contaminated surfaces na hawakan natin, nakalimutan natin maghugas ng kamay, na ipasok natin sa ilong or bibig, portal of entry yun ng virus. Okay, ito myth or fact, nakatutulong magpagaling ng beke ang pagpapahid ng blue na dye o tina na may halong suka. Okay. O dami natin nakikita, doktora, di ba? Myth Ang or dami natin fact? nakikita mga may blue dito. So, hindi po totoo na kapag nagpahid ka ng tina na may suka is gagaling siya agad. Like what I've said, mumps is a self-limiting condition, meaning kahit magbigay ka ng gamot or hindi, it will run its own course, gagaling ka. Okay? So usually, hindi yan totoo, tigilan na po natin yung paglalagay ng tina kasi baka mamaya ma-irritate pa po yung balat ninyo, magkaroon ka pa ng mga allergic contact dermatitis, di ba? Yes, okay. So, wag na maglagay ng nung tina. Hindi, very common yun actually. Oo. Kaya nga natin nalalaman na may beke yung ibang tao because of the tina eh. Yes. Okay, so wala daw yan. It's a myth, okay, Yes, mga it's a myth. kasambahay. So ito po, myth or fact, lahat ng namamaga ang pisngi o beke agad yan. So, it's a myth kasi kailangan malaman natin ano ba ang cause ng pamamaga. So, beke or mumps is the most common cause of childhood parotitis worldwide. But, you have to ensure also na hindi siya, number one, bacterial cause. Kasi, pwede rin po na ang pamamaga is bacterial parotitis caused by Staphylococcus aureus, yung mga Streptococcus and atypical mycobacteria. Maaari rin ibang virus pala yung nag-cause. Pwedeng Epstein-Barr virus. Kaya lang sa EBV, may sore throat ka, meron ka mga lymph nodes. Pwede rin yung mga para-influenza virus, mga enterovirus, maging cause din ng pamamaga. Next would be yung mga non-infectious causes natin. Would be malignancy ba yan, gaya ng lymphoma? Drug reaction ba siya? Okay? Or pwede rin bang mastoiditis siya or dental abscess? So kaya maina, magpatingin tayo sa doktor para malaman natin bakit namamaga yung ating pisngi or panga. Yes, because proper diagnosis would mean Yes. proper management and Yes. hindi na natin, parang hindi na dadating ang mga Yes, komplikasyon pa. Okay. At saka sa pag-diagnose ng mumps, like, like all diseases, we base it on physical examination and history of the patient. So, history is napakalaking bagay. Alamin mo, kailan ba nagsimula yung sakit, okay? Ano yung mga kasamang simptomas, na-expose ba siya sa taong may mumps? Kasi syempre, that would narrow down your diagnosis na baka mumps tong sakit na to. And then sa physical examination, ano ba yung mga hinahanap mo? Sa pamamaga, ano yung location? Isang side, dalawang side? Meron bang mga kasamang ibang parte na namamaga? Masakit ba ang tiyan? So, syempre, kung nakita mo namamaga yung balls niya, namamaga rin yung dito niya, mumps ba siya? Okay? Okay, so let the medical professionals, Yes. come up with the medical diagnosis Oo. accurately. At saka, Doc, yung mga laboratory test for mumps, syempre mahal siya. Kasi RT-PCR lang pang test, okay, para malaman natin kung mumps siya o hindi. So, syempre, hindi biro ang presyo ng RT-PCR, libo siya. Next would be yung mga IgM, IgG na test, okay? Yung Antibodies yan, doktora. Yes, antibody. So, IgM will tell you kung may mumps ka ba sa ngayon. Kaya lang, ang time frame niya, you need to do it 3 to 10 days after the swelling of the parotid gland. Yung IgG naman will tell you, nagka-mumps ka na ba before or bakunado ka sa mumps? Pero always remember, a negative test, pero you have the clinical presentation of mumps does not rule out the diagnosis. Oh, in short, dapat po Yes. talaga pumunta sa doktor at Yes. wag mag-self-medicate. self-diagnose. Yeah, and self-medicate. Okay, ito, myth or fact, kapag nagkatigdas ka na, immune ka na rin sa beke. So, magkaibang, sakit ang tigdas at beke. So, pareho silang nasa Paramyxoviridae family. But definitely, magkaiba sila. Magkasama man sila sa isang bakuna, magkaiba sila. So, hindi po
ligtas yung mga pasyente na nagkatigdas na hindi ka na magkakaroon ng beke. Kasi magkaiba silang kondisyon. Dahil magkaiba ang kanilang cause. Yes, magkaiba ang cause. parehong virus. Isang measles virus, isang mumps virus. Mumps virus. Okay, so ito, myth or fact, gagaling agad ang beke kung lalagyan ng langis o cold compress. Okay, so it's a myth. Kasi, okay, yung pagpapahid ng mga langis, paglalagay ng mga cold or warm compress, definitely, for symptomatic relief lang siya. Magre-reduce yung pamamaga, or syempre, pag binamasahin natin, di ba, medyo nakakaramdam tayo ng medyo soothing feeling, pero hindi tayo gagaling. Pero you still have the infection Yes, that and time. 10 days ang usual course ng mumps. O naku, pag nasa school ang mga bata, di ang tagal ng absent. Oo, ano? 10 days. Pero ito ba meron, sorry, maitanong ko lang, meron ba tong season na parang mas tumataas yung incidence? Like for example, pag summer ba or wala at all throughout the year, it can come out. All throughout the year. Pero ngayon kasi, based on the BPS registry, I checked yung sa Philippine Pediatric Society, since January 1, 2006 hanggang ngayon, okay, there are only reported 955 cases ng mumps without complications. Yung mumps with complications naman, nasa 124 cases from 2006. So ngayong taon, 6 lang yung nagka-mumps sa Pilipinas. Probably because mataas na yung vaccination rate natin for Siguro kasi, MMR. ang maganda kasi also, marami na nakatutok sa mga social Yes. media and talaga nakita rin naman natin yung Oo. information dissemination ng Department of Health. Opo, tsaka ginagawa nila, di ba, na nagbabahay-bahay sila. Noong time na nagkaroon ng COVID, syempre bumaba yung ating vaccination rate dahil natakot yung mga tao na lumabas. So, ang ginawa ng Department of Health, yung mga barangay, di ba yung mga barangay health workers mismo, chinecheck nila yung baby book ng mga bata. Pag kulang ang bakuna, binibigyan nila. So, probably that's also the reason why bumaba yung incidence ng beke sa Pilipinas kasi nagpabakuna na tayo. Oh, that's glad to know. Okay. Ito, myth or fact, mas delikado raw ang beke kapag nakuha ng adult kasi nag-iiwan ng permanenteng pinsala. Okay, it might be a fact, okay? Kasi based on CDC, karamihan ng mga komplikasyon ng ating moms, nakikita natin sa mga adults, particularly yung orchitis, post-pubertal male yan, and then yung oophorytis, post-pubertal female. So, maaaring yung mga komplikasyon, yung mga aseptic meningitis, encephalitis, mas nakikita natin siya sa matatanda kumpara sa bata. Oh, okay. So, ayan mga kasambahay, myths busted na. Alam na natin ngayon na ang beke hindi dapat basta-basta binabaliwala. Importante ang tamang alaga, isolation, at bakuna. Number 1, para iwas sa komplikasyon. Maraming salamat kay Dr. Reynalyn San Andres Tiangha sa paghatid ng linaw at katotohanan. Pero Doc, bago po kayo magpaalam, any final health tips para sa mga gustong iwas beke? Okay, sa ating mga viewers ng Doctors on TV, tandaan na ang mumps or beke ay isang nakakahawang viral infection. Pero ang maganda, vaccine preventable siya. Okay? So, ang MMR ay epektibo, ligtas, and yung in terms of safety profile, napakaganda ng safety profile ng vaccine na to and less yung side effect. Okay? And then, para sa ating mga viewers, responsibilidad natin as tayo na nakatira dito sa Pilipinas, responsibilidad natin na siguraduhin na nabakunahan yung ating anak and tayo rin nagpabakuna for measles, mumps, rubella para maprotektahan din natin yung ating komunidad. Okay? So, naniniwala kasi ako na sama-sama kaya nating sugpuin yung mumps, para sa mas ligtas na kinabukasan ng ating mga chikiting.